Hello mga kasari, welcome back to my channel. Okay, 2026 na. So, pasensya na po, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog kasi medyo na-busy tayo sa mga... Ang topic natin ngayon is about sa ang aral sa pagiging isang sari-sari store. Mga aral sa pagiging isang sari-sari store owner. Okay? Ang mga aral nating natutunan in 2025. Yung mga kasari, anong mga aral na natutunan nyo? Mga aral nyo natutunan, share yun naman sa comment section para alam natin. Okay? Ang mga pangunahing aral kong natutunan ay yung una is ang halaga ng pagiging handa. Handa tayo sa mga bagay-bagay. Handa yung stocks natin, lalo na yung Pasko, bagong taon, dapat prepare talaga tayo. Medyo busy talaga. Busy tayo. Marami tayong pamili na benta. So, yung mga pangunahing mga mantika, lahat ng mga basic needs sa loob ng bahay. So, nag-stock tayo nun. Stock para pag busy na, meron na tayo. Hindi tayo maubusan ng stocks. So, dapat lagi tayong handa. Lagi natin huwag tayong maubusan kasi sayang din yun. Benta din yun. Okay? And second is pagpapahalaga sa mga maliit na bagay tulad ng mga bariya-bariya lang kinikita natin sa sari-sari store. Bariya-bariya lang, pero dapat pinapahalaga natin yun. Bawat detalye ng mga paninda natin, kung ano na, kahit candy lang yung wala dyan, sayang din yun pag wala tayo. Pag may naghanap nun, sayang din yun. So, kahit piso-piso lang yun, talagang pinagtsatsagaan natin yun. Di ba mga kasari, ganun din kayo. So, ganun talaga. Dapat papahalaga sa maliit na bagay. Okay. Tiwala bilang pundasyon. Yung tiwala ng mga kapitbahay natin. Dapat meron tayo ng tiwala sila sa atin. Ako katulad ko, example, yung sample, nagpapaload sila, nakasave na dito, iniiwan na lang nila. So, may tiwala sila sa akin na ipapasok ko yung load, pagkaan, meron na sila. Kumbaga, may tiwala na yung mga kapitbahay mo sa iyo kasi nag-iiwan na sila ng pera para i-load mo or Gcash na gano'n, nakasave na dito yung number nila. So, pag-Gcash na o gano'n. So, nagtitiwala na sila sa iyo. So, may tiwala na sila sa iyo. Pundasyon ka na sa kanila. So, sa panahon ng kahirapan, minsan, ang pagdiriwang ng Pasko, tulad ng Pasko, ang tindahan ay minsan nagbibigay ng mga discounts. Depende din yun kung may mga pa-discount kayo. Tsaka may mga pa-promo kayo sa inyong tindahan. At saka nagbibigay din kayo ng mga pamasko sa inyong mga suki. So, it's okay po. Komunidad bago ang kita. At tayo ay nagsisilbi sa ating komunidad bilang isang sari-sari store, at kung may kailangan sila, din sila bibili sa atin kasi malapit lang tayo, diba? Okay, at number 5 is pagiging flexible at makatanggap. So, minsan may hinahanap sa ating mga paninda, katulad ng mga example, wala pa tayong Gcash, kung sabi wala, magbigay tayo ng alternative. Kung meron tayo, example, meron ka ng Maya, dito sponsor example, meron ka niyan. So, magbibigay ka ng alternative. Sa
halip na tanggihan ay nagbibigay tayo ng alternative po. At magtanong kung ano talaga ang kailangan nila. Ito ay aral ng pagiging mapanuri at handang umangkop sa mga sitwasyon. Yun po mga kasari. Thank you so much po sa panonood. Sana po mag-like kayo, comment, and share po. Okay, bye-bye po mga kasari. Happy New Year po sa inyo lahat. Thank you po sa pagsuporta. At sana po patuloy po kayong magsuporta po sa akin. Thank you po.